This is the first time that I'll do product review. Bagyo dito ngayon, wala akong choice kundi nandito sa loob. Hanabishi Electric Oven HEO 32SS 32 liters. Siguro Lazada to, wait. When I was overseas, nabibig ako ng mga cakes. So, I'm back again. Apparently, hindi ko na-charge yung aking microphone for the video. So, pag-checkan nyo na lang yung boses ko. So, this is the electric oven that we purchased last week sa SM Appliance Center dito sa aming lugar. And then, ito yung bala kong gamitin. Kasi, bala ko sana bumili ng gas range. Medyo hindi kaya ng budget ko. Kaya medyo nagtitipid ako ngayon. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, medyo paubos na yung baon ko. Kaya kailangan ko i-maximize yung mabibili. Purchasing power nung natitira kong pera. And then ito yung pinili namin. Kasi, so why oven? Kasi mahilig ako mag-bake. When I was overseas, nabibig ako ng mga cakes. Pandesal, cinnamon rolls, kasaba cake, etc. So gusto ko siyang subukan dito. And then, bumili ako nito kaya nga susubukan ko siya. And then, kailangan ko rin itry yung mga ingredients dito kasi baka mamaya hindi naman pala siya. Hindi siya kapareho no sa abroad. Kasi particularly yung flour na ginagamit ko when I was overseas. Kasi dun sa bansa na yun, hindi pwede. Regulated yung flour na ginagamit. Hindi siya pwedeng bleached. So wala silang cake flour doon. Ikaw gagawa mo ng sarili mong formulation ng cake flour. Kung gusto mong gumawa ng cake. So ayun. So having said that, kailangan ko itry yung mga ingredients dito kung pareho ba ng effect. Yung measurements. Sa effect ng measurements doon. I'm not an expert in baking. So I'm not an expert in pastries. I'm saying this kasi baka mamaya bumili ako ng mga ingredients. And then same yung measurements ko. Same pati yung heat ng oven. And then hindi naman pala pareho ng effect. So kailangan ko siyang i-test. And hindi ko siya may test kung hindi bibili ng oven. So bumili ako ng oven para makapag-test ako ng baking. So ito yung nabili namin last week, I think. So this is a Hanabishi electric oven. Ang model niya ay HEO. I think meron dito sa side. Hanabishi electric oven HEO 32SS 32 liters. Pero mas maliit dito na kami nakita. Mas mura. Pero I think kung big batches yung aking ibibake, I might as well buy a larger one. So, ayan. I forgot how much ang bili namin dito pero I think wala pang 4,000 pesos. I think, I can't remember. I have very poor memory. I'm sorry. So, open natin siya. Tingnan natin yung itsura. Tingnan natin yung mga laman niya. So, this is the first time that I'll do product review. And dahil may bagyo dito ngayon, wala akong choice kundi nandito sa loob. And then we'll see. So ito yung kanya manual. Oh, it's not a manual. It just says guarantee certificate. So nandito yung model niya, nakalist. 1-year warranty on electrical parts. Fortune Buddies Corporation Service Center, May Kawayan, Bulacan. Authorized Service Center, nakalist dito. So, huwag mo siyang iwawala. Kailangan mo siya for warranty. Guarantee. This is a guarantee certificate. Kailangan mo siguro siya para sa service kung may nangyari sa product mo. Oh, ito yung challenge. Isa lang ako dito. Lalabas natin yung oven. Para ba ito? Kailangan dalawang tao dito. Bababa ko muna siya. Alisin ko sa box.
pala. Okay. So, ito yung ano niya sa box. And then sa loob ng box, meron pa nitong mga ibang accessories. Okay. So, I think ito yung pangtanggal ng grill. Kapag meron ka ibibig. Para hindi ka mapapaso. I'm not sure what do you call this? So, yan. One. And then the next one, I think ito yung mga tray. Yeah. Ito yung tray. Ito natin. Ooh, bubble wrap. Kita ko na. Diba, parang pandemic, yung mga tao walang magawa. Pag order online, nire-review nila. Then eventually, naging content creators na sila. So I'm not aiming for that, but if I do get that, that's great. Para naman kumita ako while I'm here. Para saan to? Ang tanggal, yung mga niro-roast, I think. Ito yung sa rotisserie for chicken or maglilechon kayo. And then ito yung pang tusok doon sa rotisserie. Ayan. Hanabishi electric oven, instruction manual. Ito yung tray. Usin natin siya. And then ito yung grill. Kung may papatong kayo na ibibake. Lagyan natin siya sa ilalim. Tanggalin natin yung tanggalin natin itong styrofoam. Ano ba ito? Tanggalin styrofoam. Ito masisira pag bili ka. Ito yung plastic. So, ano yung nasa loob niya? Muna cellphone. So sabi sa service center, plug and play lang siya sa outlet. And then ito yung kanyang lalamanin. Temperature, function, kung both top and bottom na heat. Top lang. I think to my fan, ito top lang, bottom and top without fan. Top with fan, top and bottom with fan. Yeah. Then timer. So I think that's self-explanatory. Model ay sino to? Sarah Geronimo ba to? Oo nga, Sarah Geronimo Big Soto. Okay. So ito yung naman niya sa loob. Yan. So testingin natin kung iinit siya. Sasaksa ko lang sandali. Then, paano ba to? Top. Then, temperature muna. Nasa 250. Okay. Top. Yan natin top and bottom. Testing natin kung umiinit siya. Excuse me para sa background noise ng tricycle. Actually malayo kami sa main road. Siguro Lazada to. Wait. Guess what? Lazada nga. Yung in-order ko na is ayun. Okay. So mainit siya. Okay, working yung init. And I think it's 250. I don't know if meron instructions kung paano kapag bagong gamit. Kung walang masyadong chemical na kailangan ayusin sa loob. Kasi alam niyo yun, kapag bumibili ka ng mga plastic na kailangan mo siyang buhusan ng mainit na tubig to remove the factory chemicals that might be existing in the
surface of the plastic material. So I'm not sure if ganun din sa mga electronic devices like an oven. Kung meron ba kailangan gawin, meron ba kailangan spray sa loob para matanggal yung factory chemicals or whatever. So far wala pa naman ako nababasang ganun. Anyway, so working siya. Patayin na natin siya. So hintayin lang natin siya matapos yung timer. Pero na-off ko na yung function. So, dapat hindi na siya iinit yun. So, nawala na yung pula ng bar na umiinit sa loob. So, off na talaga yung function niya. And then, ako 100 degrees. So, since naka-off yung function, hindi naman function yung 100 degrees Celsius. So, itry ko siguro itong rotisserie kung ano mangyayari. Babasahin ko lang sandali yung manual kung paano. Pero syempre bubunutin ko muna siya. See you in a while. So now, okay na yung oven. I think nagpa-function naman siya ng okay. Okay yung temperature, okay yung function, and then okay din yung timer. So now, nilagay ko yung spinner ng rotisserie for kung maglilitsyon kayo ng manok or baboy or whatever. Tingnan naman natin kung nagpa-function siya. So, inilagay ko siya sa 150 degrees and then yung function is yung just the top. And tingnan natin kung iikot siya. Stay. May rotisserie. So, hindi umiikot yung rotisserie. Ano ba yan? 200. Ito yung rotisserie. Wala pala siyang fan. I'm so sorry. Walang fan. So, ito pala, rotisserie pala siya, hindi fan. Rotisserie top and rotisserie top and bottom. So, umiikot siya. You can see. Ayun. Okay. So, gumagana siya. Okay na. Patayin na natin. Yeah. So, I think that's a perfect test for now. And wala pa naman akong lulutuin. Wala pa akong i-bake. At wala pa akong ililitsyon. So, I think that's testing for now. And I think pasado naman siya sa unang test. So, yan yung product na nabili namin for electric oven. Hanabishi 32 liters, model HEO 32SS. Yan. So, kapag magbe-bake na ako ng cake or cupcakes or muffin or maglilitsyon ng manok or pork, papakita ko sa inyo. But for now, yun na lang muna yung ating review and what do you call that? Yung mga uso ngayon? Reveal ba yun? Or what's in the box or something. So yun yung ginawa natin today and I think okay naman siya so far until matest ko siya talaga na lutuan. So that's it for now. Mga ating, lagi kayo manood ng video ko, okay? So please like, comment, and subscribe and then kung meron kayong mga suggestions, violent reactions, or I'm open to it. So that's it for now. Have a good day. Bye!